Dahil marami pong mga magulang, may nag-comment doon, ang sabi niya, ano pa at binabayaran kayo bilang mga guro kung hindi nyo kayang disiplinahin ang aming mga anak? Meron pang isa doon na hindi ko nakakalimutan. Ang sabi niya, kaya nga namin dinala sa eskwelahan ang mga anak namin para disiplinahin ng mga guro. Lay Kenneth Oning, lapakan po natin. Siyempre po, Councilor Norman John Oco, lapakan po natin. Si Mamayla Dian, atin pong principal, Ma'am Teresita Orindain, Madam. Andito rin po si Sir Marcelino Tua, Sir. At sa lahat po ng SPTA, lahat po sa buong federation, sa lahat po ng opisyales ng ating pong probinsya, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po kanina, kadarating ko lang from Manila. From Manila, medyo marami pong commitment, kaya pasensya na po kayo, medyo na-late po ako ng konti. Recently po, naging guest po ako ng oath-taking ng SPTA doon po sa Daet National High School. At doon po sa aking pong kalampati, meron po isang, siguro po vlogger siya. Kinuhanan niya po yung aking speech. Pinutol-putol niya at kanya pong iblinag. Doon po sa tatlong segment ng aking pong kalumpati, meron po isa doon yung tinatanong ko, paano baga susutuhin? Paano susutuhin o didisiplinahin ng guro ang ating pong mga anak sa eskwelahan? At sinimulan ko po doon na ang sabi ko, ang akademiko, English, Mathematics, Science, GMRC, Social Studies, lahat po yan obligasyon at responsibilidad ng mga guro. Ngayon, sinabi ko rin, ang disiplina ay obligasyon at responsibilidad ng mga magulang. Alam niyo po yung talumpati ngayon, nag-viral sa buong social media, umabot po ng halos 3 milyon ang views. 40,000 plus shares. May nag-comment po na 14,000. Binabasa ko po yung comments. Halo-halo po yung comments. Pero, kung babasahin niyo po yung 14,000 comments, siguro po 95% ay umaayon doon sa aking punto de vista na ang disiplina ay dapat obligasyon at responsibilidad ng mga magulang. Ngayon po, dito sa SPTA Federation, gusto ko pong i-echo itong kalituhan ito dahil marami pong mga magulang. May nag-comment doon, ang sabi niya, ano pa at binabayaran kayo bilang mga guro kung hindi nyo kayang disiplinahin ang aming mga anak? Meron pang isa doon na hindi ko nakakalimutan. Ang sabi niya, kaya nga namin dinala sa eskwelahan ang mga anak namin para disiplinahin ng mga guro. Pero tingnan niyo po, may mga guro dito, ano po? Kapag kapanganak ng anak natin,
Halimbawa, ipinanganak ko yung anak natin. Ang tanong, who is the biological parents? Tayo. Yung nanay na nagluwal ng kanyang anak, she is the biological parents. Ano naman ang tawag natin sa teachers? Ang teachers, tinatawag natin secondary parents. Pangalawang magulang ng ating mga anak. Sino yung pangunahing magulang? Ang pangunahing magulang, tayo. Kung itinutunin naman na secondary parents ang mga teachers, sino naman ang secondary teachers? Ha? Magulang. Hindi po. Teacher. The secondary teachers are the teachers. Teacher pa rin. We, the parents, we are the primary teachers. Alam niyo po kung bakit? Makinig kayo maigi. Nang ipinanganak natin ang mga anak natin, from 0 age hanggang umakyat siya ng 7 years old, sino ang kasama ng anak natin? Magulang. Magulang. So, ibig sabihin, tayo ang nagtuturo muna kung ano yung dapat na maging ugali o tamang pag-ugali ng mga bata. Tayo ang humuhubog ng primary education ng mga anak natin. It is not the teachers. Dahil tingnan niyo po, sa simpleng prinsipyo, tayo ang nagtuturo na mag-toothbrush. Tayo ang nagtuturo maghugas ng kamay. Tayo ang nagtuturo para pagdumi niya kung ano yung personal hygiene niya. And of course, tayo ang nagtuturo kapag sasagot ang anak natin, anak, opo, di ba ka? So lahat yan, tayong mga magulang ang nagtuturo. Tandaan niyo po ha, from 0 age to 7 years old, yan po yung tinatawag na golden years. Ginito ang taon na kung saan diyan natin hinuhubog yung unang-unang karakter na makukuha ng mga bata sa loob ng kanilang tahanan. Kaya po, kapag hindi natin naitama sa magandang kaugalian ang mga anak natin after 7 years at papasok na sa school at sasabihin ninyo kung meron mang dapat disiplinahin, bahala na si teachers. Maniwala kayo sa akin. Hindi ang guro ang magbibigay ng tamang disiplina sa ating pong mga anak. Tayo mga magulang, tayo ang magbibigay ng tamang disiplina sa ating pong mga anak. Dahil tandaan niyo po, nung araw, tandaan niyo po ha, pakinggan niyo, nung araw, kapag pumasok ka sa school, na madumi ang iyong daliri, ang iyong kuko, nakita ni teacher, papaluin ng ruler ang iyong kamay. Walang reklamo ang magulang. Pero ngayon, subukan ng teacher na paluin ang kamay na anak ninyo. Anong susunod? Kaidi, pantay bata, foundation, reklamo na, katakot-takot na reklamo, baka masuspindi pa ang mga teachers. Pero ang tanong, kailangan mo talaga na ang mga guro ay ma-involve sa pagdidisiplina? Alam niyo po, sasagutin ko kayo, hindi. Ang obligasyon at responsibilidad ng anak ng magulang ang guro ay turuan ang mga anak natin. Disiplina, tingnan niyo po, kapag ang anak natin pumasok sa school, nakainom, ang tanong, sino po ang mayroong problema? Teachers ba o magulang?
O kapag ang anak natin pumasok, nanigarilyo sa loob ng eskwelahan, sino may problema? Magulang. Guro o magulang? Magulang. Kaya po ako, tandaan niyo po ako, kapwa ninyo magulang. Tandaan ninyo, disiplina, yaan ay sa atin. Kapag ang anak natin may maling pag-uugali, ito, masakit pakinggan ha, pero bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Kapag ang anak natin may mali na din kaugalian, sad to say, that is an exact reflection of their parents. Dahil ang anak natin, refleksyon natin. Tayo ang sinusundan ng mga anak natin. Hindi kung ano pa man. Dahil habang lumalaki ang anak natin sa loob ng tahanan, kung ano yung nakikita nila sa loob ng tahanan, yun yung ways na makukuha nila. At paglabas nila ng bahay, pagdating sa eskwelahan, you could not expect the teachers to straighten or to rectify that bad habits. Dahil yan ay kinuha na niya sa loob ng kanyang tahanan. Kaya ako po, ulitin ko, nakikiusap ako sa aking kapwa magulang. Dahil tandaan ninyo, pagdating ng panahon, ang mga anak natin ay maging matagumpay, naging professional, naging maayos ang kinabukasan. Kaninong orgulyo? Sa magulang. It is not the teachers. Halimbawa, ang anak ko maging abogado at maging magaling na doktor. Hindi sasabihin, sino ang guro mo ng grade 1? Magaling yung hindi ganon. Ang titignan, sino ang magulang mo dahil naging magaling na magulang dahil kaya ka nagkaganyan because of your parents. It is not the teachers. Kaya po, uulitin ko, may mga maling paniniwala tayong mga guro tayong mga magulang na ang pagdidisiplina obligasyon ng mga guro. Mali pong paniniwala. Dahil tandaan po natin, ang refleksyon ng magulang ay nasa anak. Kung ano ang anak natin, yaan ang kanyang mga magulang. Kaya po, bago po ako matapos ang aking simpleng mensahe sa inyo sa araw na ito, tandaan po natin, lahat tayo tatanda. Lahat tayo magkakaedad, lahat tayo magre-retiro. Napakaganda naman na pagdating ng panahon, yung mga anak natin magkaroon ng matatag, maliwanag na kinabukasan. At pagdating ng pagtanda natin, hindi man obligasyon ng mga anak natin na sila, kumbaga pagdating ng panahon, o anak, ikaw naman ang bahala sa amin dahil matatanda na kami. Tandaan niyo po, hindi obligasyon ng mga anak natin yan. Pero kapag naramdaman naman ng mga anak natin, yung ating pong paggagabay, pagmamahal, yung pagbibigay ng tamang pag-aaruga sa kanila, pagdating ng panahon, yung mga anak naman natin, yun naman yung panahon na lilingon at lilingon sila sa atin bilang mga magulang nila. Tandaan niyo po yan, hindi kailangan obligahin ang mga bata na pagdating ng pagtanda natin, o anak, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi po ganun. Pero sa tamang pagiging magulang, sa tamang pagmamahal, maramdaman nila yung tamang pagiging magulang natin. Tandaan ninyo, pagdating ng panahon, meron kayong mga anak na masasandalan sa oras ng inyong pong katandaan. Maliwanag po. Kaya sana, in closing, ang mga anak po natin, mga kabataan, siya po ang tinatawag na pag-asa ng ating bayan. Laging sinasabi yan, panahon pa ni Jose Rizal na sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero tandaan niyo po, huwag natin kalilimutan, ang pag-asa ng mga kabataan, walang iba. Tayo
tayo namang mga magulang. Kung hindi tayo magiging maayos na magulang, tandaan niyo po, pagdating ng panahon, masakit ang pakinggan pero nakikita natin, meron na tayong mga apo, yung mga anak natin, hindi pa rin makatayo sa sarili nilang mga paa. Dahil, yun na nga po, lagi ko sinasabi, ang pagiging magulang, kung talagang mahal natin ang mga anak natin, huwag natin silang i-spoil. Yung pagiging magulang natin, balanse. Yung pagmamahal natin, balanse. Huwag naman ma-spoil dahil pagdating ng panahon. Tandaan niyo po ha, sa panahon at panahon, dito sa mundong ibabaw, pauna-una lang yan. Ibig ko sabihin, walang napakaganda kung hindi ang anak natin handa. Pagkakataon, mawala na tayo sa mundo ito, yung anak natin hindi kawawa, na biglang nawala si nanay, biglang nawala si tatay, hindi na alam kung ano ang gagawin sa buhay. Ang importante, ihanda natin ang mga anak natin kung ano mangyari sa kanilang mga magulang, makakatayo at makakatayo sila sa sarili nilang mga paa. So yun lang po, maraming salamat. Pakiusap ko lang po, bago ako tumalikod, napakaganda ng prinsipyo ng SPPA. Samahan ng mga magulang at ng guro, ito ay dapat maging mas matibay, mas maging matatag, sapagkat sa totoo lang, ulitin ko, napakaganda na magkaroon ng maayos na kaugnayan ang mga magulang at guro. Dahil sa lahat ng mga problema natin mga magulang, sa pagpapaaral natin, meron tayong mga problema, magulang, guro ang nagiging solusyon. Hindi walang ibang solusyon sa problema ng anak natin kung hindi guro. Meron din namang problema ang mga guro sa mga anak natin. Wala sa kanilang solusyon ang solusyon ang gagaling naman sa mga magulang. Kaya dapat lang maayos ang ugnayan ng magulang at ng mga guro. Maraming salamat. Magandang hapon.